Dalangin tayo ng sandali. Pikit natin pag-pray natin yung bayan natin, lalo yung mga lugar ng Banes, Bicol, Quezon. Ngayon, tumatawid na yung Pepito, bagyong Pepito, Catanduanes, Bicol. Nabasa ko kanina, sa 195 kilometers per hour ang lakas. Siguro mamayang bandang hapon tayo na makakaramdam niyan dahil mahahagingan tayo dahil papasok din ang Pampanga, Bulacan, Pampanga. Pray natin mga kapatid sa nawa pagtawid ng Sierra Madre. So let's offer a silent prayer. God. Hindi masyado mahaba itong message na to. Siguro less than 30. Less than 20. But nais kong habang nagsasalita ako, sensitive din tenga nyo sa long at lidig. Merong relationship din ito sa ating tinalakay last Sunday about medyo nahirapan ako kung anong title ng mensahe to. Nangamba rin ako anong poster ang gagawin kasi last Sunday ginawa kong weather bureau. Isip ko baka naman ngayon gagawin ng matador. Lang medyo nagbago isip. So, sa title pa lang medyo difficulty. Well, actual sa English, natin sa text sa English, pagkukunan ng sign to ay lahat, all fat, yata na saving setting, Brad. All fat belongs to God. Kaya kung sa Tagalog, lahat ng taba mo ay para kay Lord. Medyo naglaro isip ko, pwede kaya yung bilbil mo para kay Lord. Ang inisip ko, baka lang kunin yung mga maraming bilbil dito. Padali. Tinagalog na lang yung English, kaya ang title ay Taba Mo para kay Lord. Karoon ako ng suggestion kahapon. Hindi sila sumunod. Sabi ko, lahat dapat may bilbil sa unahan. Patatawarin ko lang kayo. Meron isa rito tayong kapatiran, leader. Niya talaga pumayat. Pilitin masuot yung mga damit niya. Ano ba lang yan? Binabalikan niya yung mga damit niya na gustong suot. Talagang ay magkasya. Nagpasya siya. Magbawas ang timbang, January pa. Mukhang gusto pang lumamon tong December. Kaya sa January na lang siya. Patawarin ka sana ni Lord. Reading from Leviticus 3:16. And the priest will burn. Lahat magsabing burn. Tignan mo yung mga mataba diyan. Sunugin kayo. And the priest will burn them on the altar. It is a special gift of food. Ano kaya ito? Sinabi rito, a pleasing aroma to the Lord. Ano kaya ito? At sinabi diyan,
lahat ng bilbil, lahat ng taba, all the fat belongs to God. Pwede na kayo mo po. Ang Hebrew word ng fat ay nagmula sa salitang shelev. Ang ibig sabihin ng shelev sa English ay the richest or the choice part or the best, the finest. So yan ang ibig sabihin ng shereb or fat. Kaya pagka makarinig ka ng salitang taba, oy, ang taba mo. Oy, napaka-bilbilin ka. So, ibig sabihin yan, the richest, the best, the finest. Kaya huwag niyo masyadong matitignan with contempt yung mga matataba bilbilin dito. Kasi, the best pala sila. The finest pala sila. The richest pala sila. Hindi mang ibig sabihin, porket marami kang bilbil, marami kang taba, hindi ka lang mag-iisip na mag-slim. Bakit? Kasi, ang sabi ng ating binasa, lahat ng mga matataba, lahat ng mga lalaki ang tiyan, lahat ng mga may bilbil, kukunin na kayo ni Lord. And pagbigay pala kay Lord, kung titignan natin lumang tipan, sinusunog. Kaya, pwede kayo pang gawing barbecue sa Pasko. Ang alam nyo, kidding aside, sa verse 16, ito yung huling talata ng chapter 3 ng Leviticus. Actually, buong Leviticus at lahat sa mga sumusubaybay at nagbabasa ng Biblia, mga seremonya ang mga linalaman ng Leviticus, mga pamamaraan ng paglapit kay Lord, mga tamang paghahandog sa Panginoon, tamang pagkilos, kasuutan ng mga saserdote, tamang uri ng mga ibibigay kay Lord. Now, verse 16 likewise, and also, dinidescribe dito yung final fellowship or pagsasacrifice kay Lord. Na kung saan, try to visualize it, no? Kumbaga, marami na silang inalay, ito na. Then, meron pa pala pinaka-importante hinihintay si Lord. At ito nga nabasa natin, no? The best. Yung fat, the best. Kumbaga, although yung mga sinunog na nila, in-offer nila, ay naka-attract kay Lord, pero there's something hinihintay ni Lord na ibigay ng mga Israel. And very excited siya. Just try to visualize siya, no? Para bagang si Lord nakatayo doon, nagsusunog na silang hayop, at bawat sunog ng hayop, okay, I love it, I appreciate it. Pero may ini-expect pa si Lord. Parang sa ating kapatid, yan. Nagsimba ka, consistent ka, yan, nagbibigay ka lang tithes and offering, consistent ka, mapapatango mo si Lord, napapangiti mo siya, pero still, yan siyang inaabangan. Yan siyang hinihintay. At sabik na sabik siya. So yung part na ito ng seremonya, ito yung pagsusunog na ng fats ng hayop. At ito yung pinakihintay ng Diyos. Yung oras, yung moment wherein, yung para bang ang finality. Sa kainan, ano ba yung pinaka-best sa kainan? Ito ba yung ice cream na, dessert o ano? O yung pinaka-main dish.
Tinadala na. Wow! Kasi di ba, lalo kung round table, una sabaw, di ba? Hindi, tubig muna pala. Tea, Chinese restaurant. Then anong sunod niyan? Soup. Tapos, minsan inuuna nila yung pansit para mabusog ka na kaagad. Hinihintay mo yung karne. Uy, ito na, ito na. Kaya yung iba, medyo sanay, tinitipid, hindi mo na kakain, wala pa rito yung best. So, ganito yon. Although tanggap na ni Lord, appreciated niya yung ginagawa ng mga sacerdote, ng mga Israelite, ganun din ngayon sa modern time, sa panahon natin ngayon, excited siya, okay, but there's still something na hinihintay ni Lord na ibigay natin. And so all the time, ito yung pinakahihintay ni Lord. At ano yon? Kung saan sinusunog na yung taba. At magsabing taba. At habang sinasabi mo yan, tumingin ka sa mataba. At parang iniisip mo, parang ganito yung isipin mo, no? Pagka nakatingin ka sa mataba, parang iniisip mo, ibibigay na kita kay Lord. And so, verse 16 tells us how important ang taba, ang fat ating pang Diyos. Sino dito mahilig sa taba? Ako, kay Lita, talagang sinasabi ko, yung taba. Mahilig ko sa taba, yung baboy. Ayoko nung puros laman lang. Dahil sinigang, gusto ko may taba. Kahit yung mga minudo, yung mga ano ba yun? Nahanap ko yung taba. Pagka magluto yung misis ko ng baka naman, hinahanap ko rin yung taba. Kasi yung litid, lalo pag napalambot, ang sarap. Pero, biblically, yung part na yon na pinakagusto natin, para kay Lord yon. Lahat magsabing, para kay Lord. And so, pagka binibigay na ito at sinusunog ng mga altar, yung taba ng hayop, naniniwala ang mga Israelita, ina-accept nilang katotohanan na huwag dapat nila pakikialaman yung taba. Dahil ang taba, ito pinaka-best thing na pwede nang i-offer kay Lord. Ito yung pinakamasarap na aroma na hinihintay ng Diyos na ibigay ng Israelita. Iting ko, mahaba ang message na to. But I want you to listen well. Kasi baka marami sa inyo, feel nyo, okay na. Ibibigay mo ng tama ang tithes mo, yung vows mo, yung offering, masipag ka rito, etc. Pero, hindi mo mapala na ibibigay yung taba. Na ito yung pinakahihintay ng ating Pang-Diyos na ibigay mo. At alam nyo mga kapatid, ito yung good news eh. Hindi kinakailangan may trabaho ka. Hindi kinakailangan malaki ng sweldo mo para maibigay mo ang taba. Lahat tayo rito, ibang mga bata, kung maintindihan nila ito, they can give the best thing na hinihintay ng Diyos na ibigay mo. And ano yon? Lahat magsabi, taba. So what are the fats? Unang-una, the fat signifies the best of anything. Lahat magsabing best of anything. So siguro ngayon, lalo kung sensitibo tenga mo sa pangusap ng banal na Espiritu while hearing me at mga salita ng Diyos, siguro alam mo na kung saan tayo papunta. So next to the blood pala ito. Tandaan nyo, ang dugo napakahalaga dahil kung walang pagbububo ng dugo, walang
kapatawaran. Amen po ba? So next sa blood, ang next sa pinaka-importante ay ang taba. Number 2, pagka sinabi mong fat, tumutukoy din yan sa mga makasalanan, mga masasama. Wicked men are represented as fat. Sa Jeremiah 5:28, they are fat and they are slick, prosperous. They excel in acts of wickedness. Magaling sila sa paggawa ng kasamaan. Magaling sila kumita ng pera sa pamamagitan ng kasamaan. Magaling sila manloko, manninlang, mandaya, mandeceive. Another thing kung bakit tinawag silang wicked and are fat, at sinabi ng Bible, kanino ang fat? Kanino ang fat? Kay Lord. Describing tong wicked, they are wicked because they do not plead the cause. Ibig sabihin selfish sila, self-centered. Sarili lang iniisip, walang pakialam sa iba. They don't plead the cause of the orphan. Wala silang pakialam sa mga nawala na ng magulang, walang nanay, walang tatay, o iniwan. Wala silang pakialam. Bahala ka sa buhay mo. Ganyan nanay mo, bahala ka sa buhay mo, ganyan tatay mo. Wala silang pakialam. So that they are wicked. May prosper. So ang reason kung bakit wala silang pakialam sa iba na, para nga, pakasamsam na lang pera, sarili lang nila iniisip. And why they are wicked? They do not defend the rights of the poor. Their heart is fat or gross when men are self-conceited. So, yung mga wicked, they are conceited, they are stupid, they are careless, they are unteachable. So, ito yung describe din kung bakit wicked sila. Sinong wicked? Yung mga taong unteachable. Ayaw ng pinalalahanan, ayaw ng tinuturuan, ayaw sinasabihan. They are careless, carefree ang pamumuhay nila, bahala na. Basta ngayon, masaya ako. Bahala kung bukas. They are stupid. And they are self-conceited. Kaya pala, tinawag silang taba din. Wicked. Sa Psalms 119 verse 70, their heart is insensitive. Kaya pala sila wicked. And tinuri silang taba. They are insensitive. Like fat. Their minds are dull and brutal. But I delight in your law. Comparing naman sa taong hindi wicked. Letter B, they perish in the fat of lambs when they are easily and quickly wasted and destroyed. So may itong mga taba, itong mga wicked, madali sila bumagsak, madali silang bumigay, madali silang umayaw. They can stand pressure, they can stand stresses. Hindi nila kaya ito. So Psalms 37 verse 20, but the wicked or ungodly will perish, and the enemies of the Lord will be like the glory of the pastures and like the fat of the lambs that is consumed in smoke. They vanish like smoke. They vanish away. Now, gusto ko pakinggan ninyo ito at unawain nyo ng okay. Kanino dapat ibigay ang taba? At ang isa sa example natin ay ang mga masasama pala, mga makasarili, mga conceited, mga stupid, mga covetous, tinuring silang, wicked at taba. So kung taba sila, God is telling them, hoy, dapat kayo ay para sa akin din. Gets niyo? Sinasabihan sila ng Lord, dapat lalo kayong lumapit sa akin. Kasi madali kayo masira eh. Madali kayo maggapi. Madali kayo masunog.
Hopeless ang sitwasyon nyo. Wala na kayong pag-asa. Hindi nyo pa ba ibibigay ang buhay nyo sa akin? Dapat nga ibigay nyo sa akin buhay nyo kasi tira na kayo. Grabe ang sinabi about wicked dito. Anong sabi rito? They are easily wasted. They are easily destroyed. Walang magtatanggol. Walang Lord na magtatanggol sa kanila. Walang Lord na mag-iingat sa kanila. Kaya may sinabihan akong leader rito na ipopromote natin. Makikilala niyo, sabi ko, sagipin mo anak mo. At ngayon, kung uunawain natin, yung mga ganung uri ng mga tao, dapat para kay Lord yan. Dapat ibigay mo kay Lord yan. Dapat isuko mo kay Lord ang buhay mo. Kasi you are easily destroyed. Wala kang Lord. Nang mula sa pag-unawa diyan, di ba dapat lalo tayo mga nakasumpong na ng habag ni Lord? Dapat nga, ano man best sa atin, mamaya mas mauunawaan nyo. Dapat nga, ang buhay natin nakalaan na kay Lord. Dapat nga totally naisuko na natin kay Lord. Kasi kung ang mga wicked nga, naghihintay si Lord na isuko ang buhay nila sa Kanya. Kasi ang wicked, sinabi ng Bible, are paths and all paths belong to God. Ano path kaya tayo? What prevents you na fully isurrender ang life mo kay Lord? So anong gusto ni Lord mula sa atin? Tayo mga nakilala na. Sabi ko sa inyo kanina, okay, faithful ka sa tithes mo, walang question sa givings mo, sa offering mo, sa vows mo. Well, nag-excel ka sa mga binigay mo sa iyo. Pinagkatiwala sa iyo at ginagamit mo kay Lord. Maring tatango sa iyo si Lord. God is still waiting for that fat na ibigay mo kay Lord. Kasi yun lang talaga ang gusto niya. At sa Kanya, yung taba na yan, ang pinakamabangong ibibigay mo sa ating Panginoon Diyos. Number 3. Great men are represented as fat ones because marami silang pag-aari, mayaman sila, masaya sila. Sa Isaiah 5:17, then the lambs shall feed in their pasture, and in the ways of the fat ones strangers shall eat. Gusto kong kausapin mga super blessed dito. Gusto kong kausapin yung umaangat na yung kabuhayan. Gusto kong kausapin na mga tao dito nakaramdam ng favor ni Lord. Maring iba sa inyo, alam na ninyo yung mga increases niyo. Sa akin, dalawa na sa atin ang nakarating sa akin. Yung malaking percentage binigay ng company na increase sa kanila. Iba sa inyo siguro nakatanggap ng blessing kay Lord. Iba, promoted. So ano yung taba sa inyo? Again, ang sabi sa 5:17, then the lamb shall feed in the pasture and in the waste place of the fat ones, strangers shall eat. So, ibig sabihin kapatid, while God is blessing you, kasi ito nagiging problema ng maraming manampalataya. Yung 1,000 palang kinikita, magaang ibigay 100. Yung 2,000 kinikita, magaang ibigay yung 200. Pero yung kumikita ng 10,000, medyo parang hirap na itong 1,000. Yung naging 20,000 ang sweldo, parang mas mahirap na. Kanino ang taba? Dapat nga habang pinatataba ni Lord ang blessing mo, lalo wag mo pagkakait sa ating Panginoon yan. Amen po ba? Lalo may bigay yan. Why? Kasi alam mo, galing kay Lord yan. Di naman galing sa iyo yan eh. Buhay mo hindi galing sa iyo, hininga mo hindi galing sa iyo. So bakit mo ipagkakait? So maraming sa churches kapatid, ang giving sila, okay, hanggang dun lang, pero pagka sumosobra na.
Anyway, naibigay ko na to eh. Sobrang kita ko na to, akin na to. Oh, ang sabi ng Pang Diyos, yung pots kanya, yung mga sobra-sobra. Magsuot ka. Ayaw ka, Brother Jason. Diba kitang-kita mo yung sobra? Diba? Side view. O diba kitang-kita? Gets yung point ko? Habang nakikita mo yung sobra, lalo mo ibigay kay Lord yan. Kasi sobra-sobra na sa'yo yan eh. Amen po ba? Tama po ba? Again, kanino yung taba? Ang problema, kapatid, tayo, sino mahilig sa taba rito? Yan marami, mapapadali ang buhay, awa ng Lord. Alam na natin masama, pero kinakain natin masarap eh, di po ba? Ako, weakness ko yung taba. Pero maraming tayo na rin naturo, yung taba, alisin na ninyo yan. Yung manok nga, dapat tanggalin yung balat. Sino rito kumakain ng manok, wala yung balat? Sino? Wala ko sa inyo. Di ba masarap yung balat? Pero yung mga health conscious, tinatanggal yung balat. So yun ang giging ugali ng maraming manampalataya. Habang sumosobra, parang iniipit nila. Dapat nga, lalo mo ibigay. Kasi yun na ang best kay Lord. Huwag ka makikipaghilahan kay Lord. Asa, yung tamang bigay plus yung mususobra dyan, huwag mo ipagkakait yan. Because ang taba ay para sa ating pang Diyos. Can we say amen? Lapit ng matapos, kapatid. Listen. Alam nyo, pang number 4, sabi diyan, saints are fat when they abound much in spiritual graces and comfort. So Psalms 92 verse 14, growing grace, they will strive and bear fruit and prosper in old age. They will flourish and be vital and fresh, rich in trust and love and contentment. Okay. Listen. Pag-usapan natin dito yung mga matatalino. Pag-usapan natin dito yung mga edukado. Pag-usapan natin yung mga nakatapos na. Pag-usapan natin yung mga gifted dito. Alam nyo, ito yung nagiging problem din eh. Okay. Wala ka pa masyadong alam. Wala ka pa masyadong skill. Ang dali mong hinga ng tulong. Awit ka naman, tugtog ka naman. Tulong ka rito. Very available. Madaling hatakin. Even sa work, pansinin nyo. Wala masyadong alam, ang daling utusan. Tama po ba? Tama po ba? Napapansin niyo yun? Ang daling hinga ng tulong yan. Pero yung dumadami ng alam, nadadagdagan ng kaalaman, naging very busy na. Ang hirap ng lapitan. Ang hirap ng hinga ng tulong. Matalino na eh. Edukado na eh. Magaling na sa pagtutugtog. Magaling na sa pag-aawit. Ibig sabihin yung tabang na dadagdag sa kanila, sa talino nila, sa talents nila, it makes them less available. Hindi dapat ganun, kapatid. Dapat the more gumagaling ka, the more, kapatid, nahahasa ang giftedness mo, the more na dadagdagang kaalaman mo, lalo mong ibigay kay Lord yan. Why? Kapatid, ibig palang sabihin, yung kunting alam mo palang, handa mo ibigay kay Lord. Yung kunting talino mo pa lamang, hindi ka pa tapos, ang dali mong ibigay kay Lord.
Pero nung may certificate ka na, mataas na sweldo mo, marami ka lang alam, parang ang hirap mo na ibigay kay Lord. At ganon. Diba ang sabi ng Bible, the best belongs to God? Isa pa, look at this, sa ganitong paraan. Ang iba, hindi na hinasa, hindi na nagpagaling. Hinihintay ni Lord yung taba eh. Ang problema, wala pang tumataba sa kaalaman mo. Kasi naging stagnant ka. Hindi ka nagpakahasa. Kaya hahangaan mo rito kapatid na kahit umiitad na, nag-aaral pa rin eh. Si Richard, tutuwa ka dyan. Ganyan yan. Pero alam niya, importante. Yung iba para bang okay na. Eh anong i-offer mo taba? Wala ka ma-offer na taba. Ang hinahanap ni Lord ay ano? Taba. Ang iba kontento porque tumutugtog, hindi na nagpakahasa. Porque umaawit, hindi na nagpakahasa. So anong taba ibibigay mo kay Lord? Ina-expect ni Lord, gumaling pa tayo. Kasi hinahanap ni Lord yung taba. Kaya pala, kahit anong pray mo, masyado mong pinagmamalaki, Lord. Mahayo naman ako, Lord. Pero ang hinahanap ni Lord, taba eh. Hindi niya mabigay-bigay. Kasi wala ka pang sinusunog na taba. Na yun ang pinaka-importante sa seremonya sa olden time. Yun ang hinihintay ni Lord. Na para bang sinasabi, hey, saan yung taba? Saan yung taba ko? Saan yung taba ko? So sad, marami sa atin dinilimit natin yung ginagawa natin kay Lord. Hanggang ganito lang ako kasi busy ako sa work. Hanggang ganito lang ako kasi marami akong ginagawa. Kapatid, wala kang sinusunog na taba. You don't expect may malaking favor darating sa'yo. You're not walking the extra mile. You're not willing to sacrifice your time. Noon, kapatid, hindi ka pa magtatapos, panay pray mo, Lord, i-bless mo magulang ko. Mapagtapos. Noon, ang dali mong hatakin, dali mong gumawa rito, pero graduate ka at kumikita ka na. Parang, ang hirap mo nang ibigay. God wants your fats. Ito yung good news eh. Even mga batang ito, they can give to God. Ang walking ko kay sa Sunday school at yung new leader sa kids, sabi ko, push nyo. Ang sabi ko kay Arlene, push nyo yung mga bata. Kasi marami sa atin dito, bata pa yan, wag natin i-push. Ang sabi ng Biblia, train up a child. Tayo naman mga magulang iba, tama na yan. Ito nyo, ang dami rito mga bata, parang kawawa. Na-develop dahil tayo mga magulang ayaw natin train sila. Sa totoo lang, at their age, pwede na sila magbigay ng taba kay Lord eh. Kung naiintindihan nyo lang kung ano talaga nagpapaligaya kay Lord. Give those spots, huwag mo ipagkait. Kasi yan ang magpapaligaya sa ating Panginoon. So lastly, ito magtatapos, the sword of the Lord is fat. Pwede ba tayo tumayong lahat? When His judgment cut off multitudes of men, weighty and wealthy. Isaiah 34 verse 6, the sword of the Lord is drenched with blood and covered with fat. Nakatakot, no?
Pada ni Lord, punong-puno ng dugo. At ano pa, anong kasama ng dugo? Mga fats. Anong ginagawa ng fats doon? Hindi nyo naman tanong, anong ginagawa ng fats doon? With the blood of lambs and goats, with the fat of rams prepared for sacrifice, yes, the Lord will offer sacrifice in the city of Bosra. He will make a slaughter in Edom. Ating unawain, wala dapat dun the sword of judgment. Dapat na-offer na kay Lord yun. Dapat nasunog na yun. See what happens pagka hindi mismo tayo magbigay ng fats sa talent natin, fats sa blessing natin financially, fats sa kaalaman natin, and whatever nag-gain sa inyo, pipiliting kunin ni Lord yan. Wala kang time. Wala kang ma-spare. Kasi you're so busy. Ministry mo lang ngayon eh. Palagi natin sa digital ministry. Ministry mo na yan. Wala ka pa rin alam kung ano nangyari dyan. Busy ka. Huwag mo hintayin, kapatid, na mismo si Lord pipilitin makuha yung taba na yan. Kasi hindi mo binibigay eh. Pero mo, pastor pa ang magsasabi sa'yo, oy, nabasa ko ito. Wala kang kaalam-alam. Means you're not giving the facts, you're not excelling, hindi mo inibig yung pinagkatiwala sa'yo. Ang hirap mga desisyon namin kahapon. Ang iba naman ay may ganitong klaseng pag-iisip. Eh, sa totoo lang, wala naman sa heart ko yung ministry na yun. Hindi dyan ang heart ko. Palagay natin gano'n na nga. Na di ba dapat, bilang gratefulness dahil sa tiwala binigay sa'yo, sinikap mo naman para may nasulog kang taba kay Lord. So sad, maraming ganong klaseng pag-iisip. Ayaw nilang pagbutihan dahil feel nila hindi sila para doon. Kanya yung how Satan destroys yung mga thoughts na yun para hindi ka magsisikap. In-explain ko sa mga leaders kapon, kita nyo si Nehemiah, nag-aalok lang ng alak, captive siya. May umangal ba siya? Hindi ko gagawin itong trabaho to. Captive ako dito eh. Mahirap ang buhay dito. Inaral niya yung paging cupbearer niya, tigabigay ng alak sa hari. Tinignan niya kung ano pa matututunan niya. And dumating ang time na binigyan siya ng burden ni Lord. Bumalik sa Israel, ang galing niyang administrator. Saan siya natuto? Sa isang trabaho. Sa palagay mo kaya gusto niya yon? Captive sila eh. Hinatak sila mula sa Jerusalem, dinala sa Babylonian. Hindi magaling kalagayan, pero hindi niya sinabi, hindi ko feel ito, hindi ko lugar to. Pero no wonder, kapatid, hindi nagdi-delight si Lord sa atin. Kasi sa ganong klaseng pag-iisip. Kaya really, kapatid, gusto ko maintindihan nyo ito. The sword of the Lord is drenched with blood and covered with fat. Trabaho ba man Lord yan? Napiliting kunin yung susunogin na hype sa kanya at pat, di ba dapat tao mag-o-offer niyan? Tama po ba? Tao ang kakatay, tao ang isa-separate ang past dahil yun ang pinaka-importante. Kung babasahin nyo, balikan nyo Leviticus, may mga bahagi ng hype pwedeng kainin ng saserdote. Pero wag na wag pakikialaman yung taba. Kasi kay Lord yan. Nakakalungkot dito sa Isaiah 34:6. Pinilit na ng Lord kunin yung para sa Kanya. Kasi
walang gustong magbigay. Busy sa work, busy sa school. Hindi na nadagdagan ng kaalaman, hindi na nagpakahasa, hindi na nagpakadalubhasa. So, nagdi-demand si Lord ng funds. Nasaan yung funds nyo? I hope sa 5 puntos na to, mas nag-grow ang ating understanding how magbigay ko. Not enough bibigay ng tithes and offering. Dahil kung faithful ka, may hinihintay si Lord at yan yung taba mo. Dinidemand, actually, kung babasahin natin ang Isaiah 34:6, verse 6, dinidemand ni Lord yan. I hope wag dumating sa'yo na pipilitin kunin ni Lord yan. Kasi hindi mo maibigay. Let God talk to you. Let God encourage you to do better. Nawa, mapus pa ito na mag-soar high ka pa. At kung sakaling nasa kalagayan ka ngayon na hindi mo gusto, then learn. Learn from it. Para kung dumating sa time na ilagay ka na, feel mo na ilagay ka sa tama, masasabi mo kay Lord, nakita mo naman, kahit hindi ko gusto yung pinagawa sa akin, may binigay kong heart ko. Lalo ngayon, Lord God, you can expect puro sa taba ang ibibigay ko sa iyo. I will never fail you. At pinakita ko na ito sa iyo, Lord. I hope mas maging deeper pa relationship natin after understanding yung hinahanap ni Lord sa atin. Nawa, mawala na sa atin dito yung tama na yan, okay na yan. Galing natin umawi, give you all. Ayun pala, taba, hindi mo maibigay-bigay kay Lord. Kasi iba na yung priority mo. Alayin ko, patawarin tayo ni Lord lahat. Habagan tayo ni Lord lahat. Nawa, maging focus natin lahat. Na huwag natin ibigay yung gusto natin. Kundi ibigay natin yung gusto ng ating Panginoon.